in sample forms. Papasadahan lang po natin lahat ng documents. Medyo madugo po ito kasi marami po ito. Pero for the sake of our 1.5 hour time frame, sige, try natin bilisan. Yan. So, ano nga ba ang ating bidding documents? Bidding documents refer to the documents issued by the procuring entity. This is all the information that you need to know on a procurement project. So, kanina, na-discuss na po natin, session 1, APP, ano yung mga procurement projects na ipoprocure ng BSP for this year. Session 2, na-discuss na kung ano yung procurement process flow. Session 3, i-discuss po natin paano po ba kayo mag-prepare ng bid. Ano po ba yung mga documents na dapat present sa inyong bid. So, ito po ang aking i-discuss. 8 sections po actually ang bidding documents. These are already standardized by the GPPB. Nung araw, hindi pa siya standardized. Nasa 200 pages po ito. Pero dahil ini-standardize na siya ng GPPB, less than around 80 na lang ata? 60 to 80? Original, 30, around 36. Ayun, around 36 po, ayan. The minimum. So, ayan po ang ating standardized bidding documents. Ang i-discuss ko lang po, disclaimer, ay goods and services at saka infrastructure projects. Medyo madugo po kasi ang consultancy services. So, ayan po. Section 1, ito po ang umpisa natin, invitation to bid. Ito po ang ating general information on the procurement project. This contains all the yung general info natin, yung project title, ano ang project number, magkano ang ating procurement project, the ceiling amount, and ang funding source, and kung kailan po i-deliver or kung ano ang duration ng kontrata. Ayan pala, may box na. Ayan po siya. So, next slide. Still in the invitation to bid, nakalagay po dito ang ating procurement dates. Dito po sa letter A, issuance of bidding documents. Kailan ito magiging available sa PhilJEP's website? Kailan ito magiging available sa BSP? Pag dinownload nyo po ito, libre ito. Pag dinownload nyo po ito sa website. Pag ito po ay gusto niyo may hard copy, may bayad po ito. So letter B, pre-bid conference. I-encourage po namin lahat ng suppliers na umattend ng pre-bid conference kasi dito po natin dinidiscuss in detail kung ano yung project na pinagbibidan natin. Usually present po dito ang end users. Dito nyo po pwedeng ibato lahat ng tanong technically tungkol sa project. Yan. So letter C, deadline for submission of bids at saka opening of bids. Ito po ang ating deadline to submit your bids. Letter E, conduct of site inspection. Madalas meron po ito sa infrastructure projects. Minsan meron din sa goods and services. Depende po sa project. Halimbawa, ang goods and services, ang project ay magkakabit ng ganitong machine or supply and delivery and installation. So, minsan may site inspection po yun. Madalas ang contact details po natin dito ay ang ating end user sa BSP. Ayan. Dito po pwede nyo po siyang kontakin. Kailan mag-uumpisa yung site inspection and hanggang anong oras. Minsan nakalagay po dyan kung ilang representatives lang ang pwedeng pumunta sa site inspection. Yan. Tapos, kung meron po kayong inquiries, all written request, yan po nakalagay po dyan ang telephone number saka email address. Please address all your queries po dito po sa kung ano po ang nakalagay na contact details. Nag-iiba po kasi yan, depende po sa back. So dito po, kung back NLRO, yung contact details po ng back NLRO ang present dito. Okay, next slide. Okay, next slide. Tungkol lang po ito sa sale ng bidding documents. Yung number 12, nagbabago po ang amount niyan. Depende po kung magkano yung project. Nakalagay po dyan kung magkano yung amount ng bidding documents. So, ito po yung ating grid kung magkano po ang bidding documents. Depende po kung magkano po ang ABC ng procurement project. May tanong, magkano po kapag multiple lots? Halimbawa, 3 lots yung item. Magbibid po kami, ma'am, mga 2 lots. So, kung magkano po yung ABC ng 2 lots, yun po ang ibabangga nyo sa cost of bidding documents. Again, yung total po nun. Tapos, yun ang ibabangga nyo yung cost ng bid docs fee. Okay, ano po ba ang itsura ng inyong bid submission? Isang malaking envelope na may lamang 2 envelope. Ang laman ng 2 envelope ay tig 2 envelope. So, ang unang envelope po natin, yun yung original copy. Yung second envelope, yun yung second copy. Bakit kailangan may second copy? Minsan po kasi, kapag magbubukas kami ng bids,
minsan, yung ibang documents wala sa original. So hahanapin namin dun sa second copy. Or in case na yung original copy nyo na nasubmit, may tulo ng kape, medyo hindi siya readable. Minsan kasi nakatanggap kami ng gano'n, so we have to refer dun sa second copy. Ito po ang envelope number 2, depende po ito kung ilan ang lots ng bidding project. Halimbawa 3 lots, tapos lahat ng lots na yon sasali po kayo, dapat individual yung envelope tukunin nyo doon. Kasi hindi yun lahat pwede naka-reveal agad pagbukas. Per lot po kasi natin bubuksan yun. Okay? So, punta na po tayo sa section 8. Bilis, tatapos na tayo. Hindi, joke lang. May ano pa po ako, 200 slides na nakasunod. Joke lang po ulit. So, ito po, section 8, checklist of technical, financial, and other documents. These are the mandatory documents to be submitted in your envelope 1, yung technical component, and envelope 2, yung financial component. Ano po ba ang ginagawa natin dito pag opening of bids? Opening of bids, i-open ang bid, ang opening of bids, and then magpe-preliminary examination na tayo. Bubuksan natin yung mga bid. So, titingnan namin lahat ng documents nyo, meron o wala. Presence or absence, pass or fail. Kapag kayo po ay pumasa sa technical component, saka po bubuksan ng inyong financial component. Sabay-sabay po yun. Unahin munang tapusin lahat nung nasa technical component. Then lahat ng eligible doon, magpo-proceed dun sa next round. Bubuksan yung financial component. So eto po, kaya po may icon ng camera. Picturean nyo na po ang slide na ito. Ito po ang ating magiging kodigo for the succeeding slides. Ayan, magbibilang po ako 10, 9, 8, 7, baka may nag-video pa, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next slide na po tayo. Proceed na tayo sa envelope number 1, technical component of the bid. Ito yung number 1. Ayon sa kodigo na inyong pinicturan, ang nilagay ko po dyan, N1, nakalagay PJEPS. So yan ay PJEPS. Pag public bidding, kailangan platinum member po ang inyong PJEPS. So kailangan valid din ang inyong Annex A. Ito po ang itsura ng PJEPS certificate. Siyempre, titignan po natin kung valid ba ang inyong platinum membership certificate. Tapos, titignan din po natin yung Annex A nyo. Meron ba ditong nag-expire? Pag meron po dito sa inyong Annex A na nag-expire, matik, hindi na pwede. Kailangan, lahat po ng Annex A ninyo na, lahat ng nakasulat na documents ninyo sa Annex A, valid pa rin. Hindi po kayo magsasubmit ng, halimbawa, ang inyong PJEPS ay valid naman, pero meron kayong Annex A na paso na, yung mayor's permit, halimbawa, mag-a-attach kayo ng mayor's permit na bago. Hindi po pwede doon. Kailangan, yung Annex A nyo mismo, updated lahat ng naandun na documents. Madali lang po yan. Maglalagay lang po kayo sa PJEPS, i-upload nyo lang po yung inyong updated document. Then, mag-generate na rin po ito. Pag hindi pa siya na-generate, i-follow up nyo lang po sa PJEPS. Okay, next. Paano naman kapag foreign bidder? Meron po ba ditong nagbibid as foreign bidder? O lahat po tayo local bidder? Wali po. Sige po, papasadahan lang natin. Pag foreign bidder po kasi, more than 60% of ownership is non-Filipino citizen. Malalaman po namin yan kasi makikita namin siya sa GIS ninyo, kung corporation. So kung kayo po ay foreign bidder, required po kayong mag-submit ng reciprocity. Yan po yung nasa kodigo natin, PJEPS plus reciprocity. Kung kayo po ay foreign bidder. Kailangan po meron pong certificate from a relevant government office na ang Filipinos ay allowed na mag-participate sa procurement activities of the same item. May ganito po kaming example, halimbawa, issued siya ng embassy of ganitong government agency stating na allowed yung Filipinos mag-bid sa kanilang bansa for the same requirement. Or, kung wala naman pong ganon, copy of legislation from the country of the bidder allowing foreign bidders to participate in their government procurement. Nakita rin po kami ng ganong document, may legislation from Singapore na alagay allowing foreign bidders no, participate in sa government procurement. So, hindi na nila kailangan mag-submit nung naunang certification. Okay na po yun. Next. Ito na, number 2. Ito yung kodigo natin nakalagay, SOGP, Statement of the Bidder by all its ongoing government and private contracts.
Ang summary lang po nito, lahat ng contracts na in-award sa inyong firm, nasimulan nyo na or hindi pa, basta na-award siya sa inyong firm, kailangan nyo siyang i-declare. So, all ongoing government and private contracts. So, ito po, hindi nyo kailangan mag-attach ng dito, proof ng NOAA, PO, hahaba lang po ang inyong, dadami lang po ang inyong submittal. Ito po ay isang form lang na galing sa BSP, ililista nyo lang po lahat. And ensure nyo lang po na kumpleto lahat ng details. Ano ba ang kanyang itsura? Pero bago po tayo magpunta doon, may kaibahan siya. Pag infrastructure po, yung aming statement form, isa lang siya. Pag goods and services, minsan, may statement form number 2. Kasi minsan, kaya kailangan nyo umattend ng private conference, tinatanong minsan ng supplier, Sir, paano pag yung iba sa mga ongoing contracts namin, may confidentiality agreement, bawal namin i-declare yung amount, bawal namin i-declare kung sino. So, meron po kaming statement form number 2, yan ay ninonotarize. Okay? Pero meron din po yung mga information na kailangan nyo ilagay to the maximum, to the extent possible. So, ano po ba ang itsura ng form na yun? Ito yung statement form number 1. So, pakilista po lahat ng inyong ongoing contracts, lahat ng in-award sa inyo na ongoing, pati po yung contact information. Kasi pag may hindi po kami na-contact dito, medyo delikado po ang submission, incomplete yan. So, kailangan po, complete po ang details nyo dito sa statement form natin. Date, contract amount, saka percent. Ano pinagkaiba niya sa statement form number 2? Yung number. At saka yung notarization. Kailangan din po pipirmahan nyo ng inyong representative or authorized signatories. Tapos meron po yan, duly notarized po. Ang nakalagay po na info dito, to the extent possible lang, client name, contact person, address, contact numbers. Tapos yung amount ng contract, indicative lang. Yan. Next, number 3 na po tayo, SLCC. Ito po, maraming nagiging inquiries dito kapag private natin. SLCC, Statement of the Bidder Single Largest Completed Contract, completed from the year specified up to the date of opening of bids. So, minsan makikita nyo po ito sa bidding documents. SLCC nire-require sa bidding documents as of completed from the year, usually nilalagay na namin ngayon 5 years before. So, 2020 na ilalagay namin. Last year nilalagay namin 2019. Amounting to at least 50% or 25%. Depende po ito sa bid doc sa kung ano pong lalabas. Kung 50% or 25%. And this SLCC must be similar to the contract to be bid as defined in the checklist. Ganon din po sa infrastructure. Sa infrastructure, at least 50% of the ABC talaga ang inyong SLCC. In case po na, eto po, may tanong, paano kapag 5 lots? Sasalihan namin lahat yun. Lahat ba yun? Sasalihan, mag-submit kami ng SLCC. Ang sagot po dun, if you are bidding for more than 1 lot, yung 50% or 25% shall be based on the highest ABC. So kung alin dun sa lots ang may pinakamataas na ABC, yung 50% nun ang SLCC na i-meet ninyo. Okay po? Malinaw po. So meron po tayong form dito. Bago pa tayo pumunta sa form, syempre yung SLCC, kailangan, paano namin malalaman na completed itong contract na ito at ito ay talagang contract na in-award sa inyo? Syempre dapat may proof of contract po kayo na isasubmit. Yan ang supporting documents. Ito po ay kailangan may supporting documents, itong SLCC. Kanina yung SOGP straight listing lang. Itong SLCC, kailangan may attachment po ito So kaya po naka-blue yung nandito sa goods and services. Ito po ay minsan nasa goods and services, wala po ito sa infra. Yun, differences lang po yan, kaya naka-blue font. So bukod sa kailangan, may proof tayo na ito ay kontratang in-award sa inyo. Kailangan may proof din na natapos nyo na yung kontrata. Kasi paano natin masasabing SLCC to? Baka mamaya nasa ongoing nyo pala to dapat. So kailangan may proof po tayo ng completion na natapos nyo na yung kontrata. Ano po ang itsura or supporting documents? Ito po. Yan. Naka-enumerate na po siya dito. So makikita nyo rin po yan dun sa SLCC form na i-issue sa bidding documents. For goods and services, ito po, yung nakabilog po na pula, yan po yung supporting documents na i-attach po ninyo sa inyong SLCC. Dito nyo po ilalagay kung ano yung title ng inyong SLCC contract, sino ang parties. Siyempre, dapat issued po sa inyong firm yan. Baka mamaya issued yan sa ibang firm.
Yan, so description of similar contract. Yan. Tapos dito po, for purpose of validating the similar contract, syempre dapat po working ang mga phone numbers, email address, at tao na kukontakin natin dito. May instance na po kami na namayapa na yung dineclare dito. So medyo mahirap siyang i-validate. You have to call the agency again. So ayan. Sa infrastructure projects, it's also the same form. Essentially, nag-iba lang po sa supporting documents. Okay. This is an additional document for infrastructure projects. Kailangan meron po kayong valid, PCAB, license, and registration. Sige po. Ayan. And kapag bidding po kayo as joint venture, may additional pa na special PCAB license. So, bali dalawa kapag JV. Isang PCAB license at saka isang special PCAB license. Ito po ang sample ng PCAB license na valid. Siyempre, check po natin kung valid ang inyong PCAB license dito. And kung ano po yung kinds of project na inauthorize sa inyong PCAB license. Yan. Then kapag JV po, ito po ang sample ng special PCAB license. Nakalagay din po kung anong category, size range, and license type ang in-issue sa inyo. And may validity din po ito. Okay. Number 4 na. Yung bid security. Yan, sa ating kodigo, ito na yung number 4. Bid security in any of the following forms. Pwede po kayong mag-submit through notarized bid securing declaration. Ito po yung madalas naming nare-receive. Pwede rin pong cash, manager's check, bank draft or bank guarantee or irrevocable letter of credit, at least 2% of the ABC. Pwede rin surety bond, callable upon demand, issued by a surety or insurance company, authorized by the Insurance Commission. Yan. So the bid security po dapat denominated ito in Philippine peso or in the currency subject of the bid. Minsan po kasi yung bid natin, minsan yung ating procurement project, nakapublish yan in foreign currency. So kung ano yung foreign currency na nakalagay po doon? Philippine currency or currency subject of the bid. Posted in favor of the BSP. And dapat po, yung bid security, nakaspecify kung saang lot. Kasi baka mamaya, nag-submit lang po kayo ng bid security, tapos hindi namin alam kung saang lot to. In case of multiple lots. Kasi i-compute natin kung pasok ba yung bid security dun sa amount. Ito po yung sample ng bid securing declaration form. Marami pong nagkamali dito sa project identification number. Dito po wag po kayong magkakamali. Kung ano po ang project identification number na nakasulat sa invitation to bid, ensure na consistent po ito sa inyong bid securing declaration form. Ito pong bid securing declaration form, this is from GPPB. So nilagyan na lang po namin ng notarization details para kumpleto na. So ensure nyo po na kumpleto lahat ng provisions. Meron pong nag-retype niyan na bidder dati, nagkulang ng provision, ayun, lagpak din po siya. Kailangan kompleto. Pinakamadali po dito, eto po, sulatan nyo na lang po ito, kung ano po yung in-issue. Kasi ito po, attached naman to sa bidding documents So, lagyan nyo na lang po ng project identification number at saka lahat kung saan po kayo magbibid. Yan. Then, ito pong number 5. Number 5 na tayo sa ating kodigo. Technical requirements duly signed by the bidder or its authorized representative. Ito po kailangan yung i-double check to. Kasi ito, nag-iiba to. Depende sa project. So, depende sa project, madalas may TOR. Pagka goods may i-deliver, madalas may technical specs na form yun. Usually, kapag IT projects, may service level agreement po na pinapapirmahan sa bidder. Confidentiality and non-disclosure agreement, madalas may ganito rin, and other forms. So, kailangan nyo pong basahin maigi dito sa number 5. Ano-ano pa itong mga pinasasubmit sa akin from BSP. Sa infrastructure naman po, TOR, scope of work, plans and drawings, CNDA, corresponding penalties for non-compliance or violations. Yan po sa infrastructure projects. So, dito po muna tayo sa goods and services. Meron kaming form na specific lang kay BSP. Ang tawag po namin dito ay BSP SEM. Tapos may proof of offer. Kailan ito ginagamit? Halimbawa, ang procurement project ay tungkol sa isang item na i-deliver. Halimbawa, laptops. Ay, nag-giveaway ko na yung pang mamaya. Joke lang. So, mamaya may workshop po tayo. Mamaya, yung laptop, pinulit talaga.
So, nakalagay po sa BSP-SEM, laptop, ano ang i-offer nyo na brand or model ng laptop. Tapos, proof of offer, yung product brochure ng laptop na i-offer nyo. Halimbawa, yun ang procurement project about laptop. Halimbawa naman, office supplies. Tapos, multiple lots. Iba-iba yan, nakalagay sa BSP-SEM. Lot 1, yung lapis, may nakalagay na specs yun. Lot 2, ball pen. So, ito po ang itsura ng BSP-SEM. Pagka isa lang yung item, pwede nyo na ilagay dito yung unit, model, or brand. Pero pagka multiple lots po ito, dito na natin ilalagay. So, meron pong specification si BSP na nakalagay dito regarding dun sa item na pagbibidan ninyo. Ensure nyo po na na-fill upan po itong bidder specifications at saka proof of offer. Madalas kapag tinatamad ang bidder, nilalagay niya dito sa bidder's proof of offer, see attached brochure. Okay, pwede naman, kasi yun naman talaga ang proof of offer niya. Or minsan naman, pag wala siyang brochure, ang ilalagay niya dito, see website, manufacturer's catalog website. Minsan nakalagay ganoon. So, depende po doon sa inyong i-offer na item. Tapos, dito po sa column na ito, kaya itong BSP-SEM ay uniquely sa BSP lang namin ito ginagamit, syempre. Kasi dito po sa section na to, dito na mag-e-evaluate yung TWG, kung complying yung offer nyo sa specs ni BSP. Then, huwag niyo pong kalimutan na pirmahan po ito, baka pirmahan po ito ng ibang bidder at sila ang manalo. So, ayan po. Pa-ensure lang po na pirmado. Then, dito po, pagdating ng post-qualification, ilalagay dito ng TWG kung complying or not complying po ang inyong offer. Okay, number 5 pa rin. Kasi nga, depende sa project kung ano ang nire-require. Minsan, nagpapa-require pa po mag-submit ng certification or proof of authority from the manufacturer na ang bidder ay authorized to supply, deliver, or sell the offered product. Ano po mga examples nito? Halimbawa, meron kami bidding project ng Zoom licenses. So, may certification na nire-require yung IT na dapat itong magbibid, meron siyang certification issued by the manufacturer, yung Zoom licenses na dapat na-authorize siya na mag-distribute or mag-sell ng licenses in the Philippines. So, depende po sa project kung nire-require po. Minsan naman po, required mag-submit ng project or technical team. So, depende rin po sa qualifications. Meron kaming procurement project na appraisal of BSP's various properties. So, meron siyang project or technical team na required, may listahan. Kailangan at least 1 manager. Ang kanyang qualification, kailangan at least 5 years experience in real estate. Tapos supported by CV, tapos may kasama doon na at least meron siyang 2 technical staff na employed na sa company. Ang supporting documents niya, minsan may CV, minsan may certificate of employment, minsan nagre-require pa sila ng copies ng diploma o kaya PRC license. So, depende po kung ano po ang nire-require ng project na ito. Okay, sa infrastructure, ganun din. Depende po kung ano ang nire-require ng infrastructure project. Madalas may organizational chart, listahan ng key personnel ng contractor, and listahan po ng major equipment. So, ito po yung sample ng list ng key personnel from the contractor. Ito po yung sample form. And major equipment units. Ito rin po yung sample form niya. Yan po ay for infrastructure projects. Okay, number 6 na tayo. OSS, Notarized Omnibus Warrant Statement. Issued uli ito ng GPPB. Kailangan po lahat ng mandatory provisions sa OSS ay present. Pag may nagkulang, walay uli. So, kailangan po present lahat ng provisions ninyo. Provisions na in-issue po namin sa bidding documents. Blank naman po yung OSS na yan. Naka-attach din po yan sa bidding documents na pinapublish natin. So, ayun nga po, all applicable mandatory provisions must be included in the notarized OSS. Huwag po kayong magkakamali sa project name and dapat po legitimate ang notary public. So, ito po ang itsura ng Omnibus Warrant Statement. Meron pong nag-submit sa amin ng OSS, nilagay niya ang project title ng ibang agency, NIEC. So, mali na po yun, walay na agad.
Meron naman pong isang bidder, kumpleto ang kanyang omnibus sworn statement, pero pagdating sa notarization, notarized din siya. Pero nung pinos-qualify na namin, ang lawyer ay sumakabilang buhay na. So, mali pa rin. So, ayan po, ensure po natin na totoo naman po at legit ang ating sinasubmit na OSS. So, dito po sa ating notarized OSS, nakalagay po sa kodigo natin plus PA. Kasi pag artista may kasamang PA. Hindi personal assistant, ito po ay proof of appointment. So, ano po ang proof of appointment natin? Kapag corporation, cooperative, or JV, notarized certificate issued by the corporate secretary. Tapos naka-enumerate doon sino yung mga authorized representatives. Kapag naman po sole proprietor, notarized SPA. Ito po ang sample ng proof of appointment for corporation, cooperative, or joint venture. So nakalagay po, ilalagay nyo po dito sino yung mga authorized representatives ninyo, ano ang position, ano ang itsura ng pirma nila, at ano ang initials, kung may initials sila. May na-encounter na rin po kaming ganito na may smiley face yung kanyang initials, pero yun daw talaga ang kanyang pirma. So, chinik na lang namin. Sige, may smiley face ba yung iba yan? Okay. So, paki-check lang po dito na dapat ang inyong corporate secretary certificate nakalagay any or all. Kasi pag nabura nyo yung any, tapos all lang ang natira, lahat ng 4 or 3 na nilagay nyo dito, kailangan lahat sila nakapirma sa mga documents na isasubmit. So, dapat present po, ma'am sir ha, any or all. Yan. Next po ay yung SPA. Any or all uli. Same details po ng lalagyan and both of the forms must be duly notarized. Number 7 na. Tama ba? Number 7 na po sa kodigo. Number 7, AFS. Yan. So, audited financial statement, they should not be earlier than 2 years from the date of bid submission. Dapat stamp receive ng BIR. Kung hindi siya manually filed, kailangan electronically received by BIR AFS e-submission. Yan. Tapos, kapag foreign bidder naman, syempre wala naman BIR dun sa kanilang country, nakalagay lang po ay AFS which should not be earlier than 2 years from the date of bid submission. Okay. Number 8 na, computation of NFCC. This must be at least equal to the ABC. Paano kapag 5 lots? Yung total ABC po ng 5 lots. Paano kapag 8 lots? Yung total po ng 8 lots. So, must be at least equal to the ABC, total ABC of the lots kung saan kayo magbibid. Baka naman i-total nyo lahat ng lots kung saan po kayo magbibid. Ayan. So, ito po ang formula. Nasa RA 9184 din po natin ang formula na ito. Current assets minus current liabilities. Then, ito times nyo po sa 15. Tapos, yun po ay ima-minus nyo sa value of all outstanding or uncompleted portions of projects. Ito po yung naka-reflect sa inyong SOGP. So, kailangan po, kumpleto ang details nyo sa SOGP. Kasi ito po magiging basis ng computation. Bakit kailangan may NFCC? Kasi dito po natin malalaman kung ang inyong firm ay on the verge of bankruptcy na ba. Baka hindi nyo naman masupply yung project, bigla kayo ng bid. Ayun po, so kailangan may ano po tayo. May proof na kayo ay financially capable. Siyempre po. Okay, paano kung inyong sinolve ang NFCC computation, tapos less pala siya sa ABC? E di hindi mamimit, paano na to? Pwede po tayong mag-submit ng committed line of credit issued by a bank, universal bank or commercial bank. So kung foreign bank or commercial bank, kailangan authenticated pa rin siya ng universal bank or commercial bank sa Pilipinas. So ito pong committed line of credit, mababa lang nga imimit dito, 10% of the ABC or the total ABC of the lots that you're going to bid for. So this must be effective on the date of bid submission, not later than 10 calendar days from receipt of notice of award. So dapat nakasulat yon sa inyong CLC na isasubmit. Tapos dapat specifically issued po ito sa project. Dapat nakalagay lang na for this project lang namin to ini-issue. Kasi baka mamaya gamitin nyo siya lagi sa ibang projects. Ayan, so ito po ang itsura ng CLC.
kailangan project specific po ito. Kasi ino-authorize po kayo ng bangko na, ayan, na pwedeng mag-finance ng performance ng above-mentioned contract subject to terms, conditions, and requirements. Yan. Credit line is effective. Ito na po yung nabanggit ko kanina, from date of bid opening or within 10 calendar days after receipt of award, of the notice of award. And notarized din po ito. Duly notarized po siya dapat. Okay, number 9. Meron po ba sa inyong nagbibid as joint venture? Meron po or wala? Meron po? Nagbibid kayo sir as JV? Minsan. Oo. Kasi depende rin kasi kung sa assessment ni bidder ay hindi niya kakayanin, maghahanap siya ng katandem para JV sila. So kapag JV, kapag formed na po yung JV nyo, submit na lang po kayo ng valid JV agreement. Kapag hindi pa po formed ang JV nyo, may notarized statement po kayo na you will enter and abide by the provisions of the joint venture agreement kapag naging successful ang bid nyo. And kapag hindi po kayo nag-enter in into JV agreement after contract award, madi-disqualify ang bid nyo at ma-forfeit ang inyong bid security. Meron pong suggested form si BSP dito. Kapag ang inyong JV ay to be formed pa lang, joint venture undertaking, kung ano po yung sinabi ko kanina dito na provision, andito na po siya, highlighted na po siya dito, ito pong naka-yellow. Yan. Tapos syempre, duly notarized pa rin, signed by both parties. So ito po yung summary ng requirements ng joint venture. Kapag legal documents, lahat dapat present, parehas may PhilJeps, na valid. Kapag technical, kung sino lang yung JV partner na responsible in submitting the OGP, SOGP, at saka AFS at NFCC, yun lang JV partner na yun. Sa notarized OSS and proof of appointment, kapag formed na yung JV nyo, any, yan. Hindi ko na-edit to, dapat any lang po yan. Tapos sa financial, any rin. Kasi kung sino lang yung ibabangga natin sa SOGP, saka NFCC. Yun lang yung JV partner na magsasubmit nun. Okay, so kapag kayo po ay pumasa na sa technical component, sasabihin ni BAC, eligible yung mga bidders na ito, pwede na natin let us proceed to open their bid forms. So ito na yun, envelope number 2. So dito po sa ating envelope number 2, i-check nyo po yung bid docs, kasi minsan, pag multiple lots, hiwa-hiwalay na bid form yan per lot. Yan. So, project identification number, yung PIN, kailangan properly indicated din po yan sa inyong bid form. Kailangan po ang inyong bid form, ito po strict po tayo dito all of the pages kailangan signed. Each and every page. Tapos, hiwa-hiwalay po yan, depende sa lot. Each and every page nyo pa rin po yan pipirmahan. So, ito po ang itsura ng ating bid form. Kita nyo naman po per page, may signatory po ang bidders. Tapos dito rin po ang inyong contact details. Ito pong naka-blue na circle, ito lang po yung variation ng bid form kapag goods and services and kapag infrastructure projects. Basically, the same lang po sila. Essentially the same. So next, ito po depende sa project. May project na financial bid form lang ang nire-require. May project na kailangan may cost breakdown. Tapos naka-post din po yun sa aming bidding documents kung ano yung itsura ng cost breakdown na fill upan ng bidder. Yan. So depende po yan. Minsan ang bid cost sheet per lot pa. Minsan naman ang bid cost sheet about the last per lot siya. So kailangan iwahiwalay nga kasi talaga dapat. Yan. So, iba-iba lang po ang pangalan. Minsan ang pangalan niya bid cost sheet. Minsan ang pangalan niya financial cost breakdown. May iba pa siyang pangalan, project cost breakdown. Depende po kung ano po yung pangalan ng document. Sa infra, ito po standard po ito. Bid cost sheet, BOQ, derivation of unit cost, cash flow by quarter. Okay, so ito po yung standard forms ng bid cost sheet. Ay, ganito lang po ang itsura kasi depende nga po sa project. Ayan, please sign on every page, kagaya ng ating financial bid form. Any document doon sa ating envelope number 2, kailangan signed on each and every page. Ito po ang sample ng bid cost sheet. Another example ng bid cost sheet. This is for the project, proposed construction of garbage staging area.
at Gate 7 BSP Head Office. Ayan. Tapos, ito naman po, pag infrastructure, may bill of quantities. Minsan, wala na po ako example sa slide, kapag ang procurement project natin is about outsourcing ng halimbawa, janitors, o kaya guards, may nakalagay po dito na cost breakdown ng kanilang computation ng kanilang salary. Sa janitorial, may nakalagay din na computation ng equipments na gagamitin ng janitors at saka supplies, consumable supplies na gagamitin ng janitors. So basahin niyo po maigi yung requirements sa ating bidding documents. Okay. So kapag na-determine na, let's say nung bidding, na-open na ang envelope 1 at saka envelope 2. And on that day, nag-declare na kung sino ang lowest calculated bidder. Within 5 calendar days, sasabihan po kayo ni BAC, verbally po ito, sabihin niya, pwede ka na magpasa na you may submit the other documents required from the lowest calculated bidder within 5 calendar days. These are the other documents that you will submit. Pag hindi nyo po ito na-submit, you may be disqualified or may be a ground for imposition of appropriate sanctions. Ito po yung ibang other documents. Yung ibang bidders, sinasubmit nila ito sa opening of bids din, kasama ng bid nila. Pero wala sa envelope 1. Nakalagay siya sa separate envelope, nakalagay other documents. Minsan po kasi minamanifest na nila na sila na ang LCB. Sinasama na nila. Mas madali po yun sa amin kasi hindi na kami maghihintay ng 5 calendar days. Kung meron naman po kayo on hand ng mga documents na ito, ITR, Business Tax Return, GIS, Company Profile, CSP, Certificate of Satisfactory Performance, kung dati na po kayong nagsusupply, or contractor ng BSP. Kung meron na po kayong ganito on hand, pwede nyo na rin siyang isama. Pag dito naman po sa current and valid GOLI registration certificate, nire-require naman po ito sa mga outsourcing. Yun nga po, yung nabanggit ko kanina, yung mga janitorial services, mga manpower. List of employees' remittances of contributions to SSS, PhilHealth, and Pag-ibig. Sa infra, ito po yung other documents na pinapasubmit. Construction schedule, S-curve, PERT, CPM network diagram, manpower schedule, construction methodology in narrative format, duly accomplished and signed undertaking from the contractor's key personnel. Yan. So, na-discuss na po natin lahat ng documents na inyo ipe-prepare sa inyong bid. Kung gusto nyo po ng replay ng mga sinabi ko, may English version po dito sa YouTube page ng BSP. Pwede nyo pong picturean ito. Ayan. So you can also scan the QR code to watch. Pwede nyo po itong panoorin ng lunch break. Hindi po ako ang nag-voice over niyan kasi social yung English niyan. Isa po yan sa aming mga junior Central Bank Associates. Yan. Malalaman nyo po ang bidding process ng BSP. Ito pong link to this video. Sinesend din po namin to sa aming email when we send invitation to bid to our suppliers. May link din po for this video. And also, pag may time kayo, please like and subscribe. BSP page. Sayang, hindi ko nalagay yung YouTube account ko. Ayan. So, okay na po. Kung meron po kayong katanungan, pwede nyo pong i-raise